Ano nga ba ang malaking nangyayari kay XRP ngayon? Ayan mga ka-crypto, ngayon ay sobrang init ng usapan tungkol kay XRP dahil ayon po mismo kay Amonex, isa po siyang kilalang finance expert, nobody is ready sa next phase ni XRP. Wala daw pong handa para sa susunod na phase ni XRP. Kaya ang tanong ay bakit? Ano ba ang paparating na sobrang bigat na kaya nitong baguhin ang buong market dynamics? Sa ngayon, ang mga trading desk, hedge funds, at saka malalaking institutional players tahimik pero agresibong nagpuposisyon. Hindi po sila maingay, pero ramdam ang galawan. Ang tanong, ano po ba ang dahilan? Simple lamang po mga ka-crypto. Meron pong isang event na paparating at ito ang siyang magbabago sa liquidity at price structure ni XRP. Kaya ito na kaya ang turning point? At yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. At ang ating sunod na katanungan ay bakit nga ba big deal ang futures ng CME Group? Yan, ayon po dito kay Amonex, next week, yan, or sa paparating na sunod na linggo, ilalunch po ng CME Group ang spot-quoted XRP futures. At ito po ang pinakamalaking development na hindi pa rin lubos na naiintindihan ng retail market. Alam natin na kapag CME ang gumalaw, hindi ito maliit na galaw dahil sila po ang sentro ng institutional derivatives sa buong mundo. Noong una, standard XRP futures lamang ang meron. Pero kahit iyon, bumulusok agad sa $1 billion open interest by August. Ibig pong sabihin, malalim na ang institutional appetite para kay XRP. At kung ganoon nakalakas ang demand noon, paano pa kaya ngayon na real-time spot prices ang basihan? Ngayon ay paano nga ba lumakas ang institutional adoption? Noong unang inilabas po ang standard XRP futures, mabilis na sumabay ang mga pro traders, hedge funds at saka quant funds. Sa sobrang bilis ng pag-akyat ng volume, nalampasan pa nito ang ibang mga major CME contracts. Ito'y malinaw na sinyales na hindi lamang po retail ang may tiwala kay XRP. May mga big players na rin na nakatingin sa kanya bilang investable asset. At dahil dito, naging mas stable, mas transparent at mas predictable ang kanyang market structure. Kaya nang i-announce ang spot-quoted futures, hindi na ito basta hype. Ito ay natural na next step para tuluyang gawing institutional grade sa XRP. Ngayon ay ano naman po rito ang spot-quoted futures at bakit napakahalaga nito? Ang spot-quoted futures ay hindi po tulad ng standard futures na may reference rate. Instead, ito ay naka-align sa real-time market prices. Ito ang dahilan kung bakit sobrang lakas nito sa mga malalaking traders. Mas mababang capital requirement, mas malinaw na hedging, at mas predictable na exposure. Kung dati, hirap po ang mga institutions na pumasok ng or magpasok ng malaking positions dahil po sa slippage, ngayon ay pwedeng-pwede na. At dahil scalable po ito, mas maraming institutions ang kayang pumasok nang hindi naaapektuhan ang market structure. Basically, nagbibigay po ito ng mas matatag na trading environment. Ngayon, mas lumalakas po ang trading tools ni XRP. Yan, ang pagpasok po ng mga spot-quoted futures ay hindi po stand-alone event. Kasama po nito
ang existing options, standard futures, at mga ETF na unti-unti nang dumadagsa sa market. Ibig sabihin, nabubuo po ang full derivatives ecosystem ng XRP. Kapag kompleto po ang ecosystem, mas lumalawak ang hedging strategies, mas lumalakas ang liquidity flow, at mas nagiging attractive ito sa mga institutions. Ito na po ang structure na nakikita natin sa mature markets tulad po ng gold at saka oil. Ngayon, nangyayari na kay XRP. Ngayon ay ano naman po ang broader market implications nito? Kapag sabay-sabay ang arrival ng spot futures, ETF at options, nagkakaroon po ng institutional funnel. Ito ang stage na sobrang dami ng capital inflow na kadalasan ay hindi agad ramdam ng retail. Pero ang epekto, mas stable na price action, mas transparent na market behavior, at tighter spreads. Kung dati volatile po sa XRP, ngayon magiging mas mature ang kanyang galaw. At kapag nangyari po ito, mas malakas ang tsansa na mag-attract ng sovereign funds, pension funds, at saka iba pang long-term capital pools. Ito po ang nagpapataas ng long-term valuation. Ngayon ay ano po ba ang mangyayari sa mga retail traders? Para po sa mga retail, tayo po yan. Ito po ay isang magandang balita. Mas stable na price, mas controlled na volatility, at mas predictable na liquidity. Sa madaling salita, mas madaling mag-trade at mas mataas po ang tsansa na magkaroon ng healthy price discovery. At dahil real-time ang settlement at mas mababa ang margin requirement sa spot-quoted contracts, hindi na kailangan ng institutions na magdulot ng massive dumps or spikes. Ang epekto, mas malinis ang price movement. At kapag mas malinis ang galawan, mas kita po natin ang totoong trend. At bilang panghuli, ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito? Yan, sabi nga ni Amonex dito, nobody is ready sa susunod na galaw ni XRP. Meron po siyang dahilan sa likod ng institutional positioning, sa development ng derivatives ecosystem, at sa pagpasok ng mas regulated financial tools, lumalabas na nagbabago ang identity ni XRP. Mula po sa isang niche crypto tungo sa mainstream financial instrument. At kapag nangyari po ito, hindi lamang po perception ang magbabago, kundi pati valuation. Hindi man natin makita agad ang resulta bukas, pero ayon po sa pattern ng institutional markets, ang ganitong setup ay madalas magbukas ng multi-year uptrend. Kaya ito na kaya ang simula? At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panonood.